Hi, magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. Giovanni na naman muli nagbabalik. So may aayusin tayo dito, bagong bago pa to. So problem nito, wala siyang sound o wala siyang output sound. So naka-play na tayo sa USB, wala pa rin siyang sound. So nakakabit naman yung speaker natin. Ayan, okay naman. And wala siyang sound. So meron pa tong warranty seal. Kita nyo, bago pa siya, oh. Hindi pa siya nabubutas. Yan. So bubuksan natin ito mamaya. Titingnan natin kung ano ba yung problema nito. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Bali, ito yung mga masasarap ayusin. Kasi kita nyo naman, tayong unang makaka-repair nito. So titingnan natin. Yan, tayong unang bumutas nito. So ika nga virgin. Joke lang mga ka-J-Lovers. So yan, tinanggalan natin yung pinakalas na tornilyo na may seal. So tingnan nga natin yung loob. So physical check muna tayo. Kadalasan kasi yung ginagawa ng mga technician, physical checks. Physical checks, mali pala. Physical check. Malay nyo, may mga nasunog dyan. So at least kita agad yung problema. Nung tinignan natin, wala naman tayong nakitang sunog, pero mahinala na ako kasi lagi akong gumagawa nito. Ang problema nito, kaya hindi siya tumutunog, hindi na-switch yung relay. Yan, on natin ha. Pakinggan nyo, o tingnan natin, yung relay, hindi siya na-switch on. Yan. Hindi siya na-switch on. Itong relay na to. So kadalasan nito mga ka-J-Lovers, yung transistor na maliliit ang tinatamaan yan. Tapos itong resistor dito na 150K, yan kadalasan yan kinakalawang. Ito yan. So titingnan natin kung ito ba talaga yung problema niyan. So isa ito, yan, isa kinalawang nga. Tapos yan 150K, kadalasan. Minsan hindi rin naman, pero kadalasan ito transistor talaga. Yan, ito, dalawa. Titingnan pa rin natin pag tinanggal natin yan kung talagang totally kalawang na. So nagkakausa kasi yan o cause para hindi mag-switch yung relay. So ito, so abnormal lang yung send sa ano niya, sa pupuntang relay, protection, kaya ganon, hindi na na-switch yung relay. Tingnan nyo maigi yan. So nakita na natin, meron tayong nakitang kalawang. So ang gagawin natin, try natin siyang palitan. So aalamin natin kung yan lang ba yung problema o may problema pang iba. So hindi pa natin siya alam mga ka-J-Lovers. So tanggalin lang natin itong mga connection. Yan. So tandaan nyo lang yung pagtanggal nyo ng mga connection, baka magkabali-baligtad. So hindi tumunog. So minsan kasi may pagkapare-pareho dyan yung ano yan, tawag niyan, yung connector. So tandaan nyo na lang. So okay na yan. Next natin, tanggalin natin yung tornilyo. So fast forward na lang muna natin para matanggal natin yung board.
Bale, ito na mga ka-G-Lovers, tanggal na natin yung board. So, nakababa na. So, pwede na tayong mag-proceed. So, pwede natin tong tanggal yung nakita natin na kinalawang. Tapos, palitan natin. Titingnan natin kung yun lang ba yung tinamaan. So, malalaman natin yan pag napalitan natin. So, kadalasan lang naman. Pero minsan, hindi naman. So, minsan, may iba naman tinatamaan talaga. So, malalaman natin pag nasimulan na natin to. So, tinignan ko dito yung preamp board niya. Malinis naman. Wala naman ako nakitang kinalawang. So, kita nyo naman yung board, bagong-bago pa siya. Kita nyo, wala pa siyang history ng repair. So, ito yung mga magagandang ayusin. Kasi alam mong ikaw yung unang makakaayos nito. So, next natin, ito, tatanggalin natin yung mga nakita natin na kinalawang na parts, yung transistor. So, yun yung mga tinamaan doon, yung transistor na yon. So, tanggalin natin, tapos try natin siyang palitan. Huwag na natin i-test kasi may kalawang na. Obligado na tayo magpalit talaga niyan. Para minsan kasi ganito, pag nagkakaproblema dito, kinakalawang, nag-error talaga yan, nagsisend nga ng protection papunta dun sa may ano natin, sa may relay driver. So, kaya hindi na-shoot yung relay. Tinignan natin, yan, kita nyo may kalawang siya bandang taas. Yan. Pero pag tinis mo yan, mukhang good pa yan mga ka-G-Lovers. Tandaan nyo, pag tinis mo yan, mukhang good pa yan. Pero kailangan lang talaga natin itong tanggalin kasi kadalasan ito yung nagpe-failure o nagpa-failure dito sa amplifier na to para hindi siya gumana. Yan. So tingnan natin itong isa. Ito yung mga tinuro ko sa inyo kanina na nakita natin na may mga kalawang. Nung tinignan ko itong isa, akala ko may kalawang kasi tingnan natin kanina parang may kalawang. Hindi, wala pa lang siyang kalawang. So pwede natin to ibalik ulit kasi nakita ko parang okay naman. So balik ko lang ulit to. So balik ko lang ulit to mga ka-G-Lovers kasi kanina pagtingin natin mukhang may kalawang. Nung tinanggal ko na siya actual, wala pala siyang kalawang. Yan, namalikmata yata tayo. Yan o, kita nyo. So pwede natin itong balik ulit. So next natin, yung iba naman titingnan natin. So, okay. So, sa left and right in channel para yung tatanggalan natin ng mga may kalawang. So, magkabilaan yan. So, dito naman tayo sa kabila. Kasi kanina tinignan natin, tatlo dito yung may kalawang na nakita natin. Nung tinanggal natin yung isa, ay dalawa pala. Nung tinanggal natin yung isa, wala namang kalawang tayong nakita. So binalik lang natin ulit. So dito naman tayo sa kabilang channel, tingnan natin. So tanggalin natin tong may kalawang ulit. So, hindi pa tayo sigurado mga ka-G-Lovers kung ito lang talaga yung sira. Yun, ito talaga may kalawang to. Yan, bandang taas. Oh. So, kailangan na natin tong palitan talaga. Yan, kita naman oh. Yan, bandang taas. So, marumi pa yung kamay natin. So, tanggalin pa natin yung mga nakita natin na iba. Para maano natin, palitan. So mukhang ito lang yata yung nakita natin
So kukuha lang ako ng parts para sa pampalit natin. So nakakuha na tayo ng parts. So pinost ko muna to. Nakakuha na tayo ng parts. So ayan, A970 saka Toto 40 yata to. Parehas 1266. Yan, 1266. A970 pwede rin. So palitan ko lang to mga ka-G-lovers. Titingnan natin kung ito lang ba yung tinamaan talaga. So malalaman natin yan. So check natin ulit. Kahit bago yan, malay mo may factory defect. So kailangan natin i-check palagi yan. Minsan kasi nakaranas ako ng ganyan. So nakalimutan ko siyang i-test. Nilagay ko lang ulit. Lagay ko lang. May problema pala yung isa, may leak. So hindi ko napansin, kaya pala nagkakaproblema, may leak. Kasi halata naman pag may leak yan na konti, makapapansin nyo, iba yung galawan ng amplifier. So okay naman to, wala naman tayong nakitang leak. So mukhang good naman. So pwede natin itong ikabit. Yan, okay. Sa kabila naman. So ito yung mga sinasabi ko sa inyo, ito yung mga masarap ayusin, yung wala pang history ng repair. So ito, dinagdagan ko na lang ng solda tong diode. Kadalasan kasi nag-aangat to kasi umiinit, kaya mayroon tong heatsink. So naka-experience na rin ako nito na talagang uminangat, kaya hindi to minunog o walang tunog. So wala siyang sapat na voltage para i-supply sa pinaka-amplifier. Kaya sinolder ko na rin. So pati na rin tong capacitor na sinolder ko na rin siya. Ito nakita ko parang ano siya, parang uminangat siya na hindi nakakapit na maigi. So may itim siya ng konti nga. Tingnan nyo medyo, may itim siya ng konti. So pansin nyo ba yung pagka-crack niya? Yan, hindi na dumikit yung paa. Nagka-crack na siya ng konti. So ayusin lang natin to. Okay, nasolder na yata. Ito, nasolder na yung paa. Ito rin, solder na rin natin. So sa kabila naman ng capacitor, solder ko na rin siya. So, pag uminangat kasi yan, yung isang paa dyan, pwedeng umugong yung tunog ng amplifier o mag-on and off. So okay, dahil naikabit na natin to, so nakita na natin yung capacitor na may parang nangitim, hindi masyadong kumapit. So naayos na rin natin, nakabit na natin yung maayos. So titingnan natin kung magiging okay na ba. So alisan ko lang siya ng mga konting flats para maganda naman tingnan. Okay, linisan pa rin natin para maging mukhang bago ulit. So yung bandang baba baka may mga tilamsik na lead, so kailangan linisan na maigi yan para
walang problema mamaya sa pag-test natin. So high ampere din kasi yan, delikado pag may nag-short. Dapat sigurado tayo na wala tayong makita dyan na nagdikit na maliliit na soldering lead. So okay, set up lang natin. So bali set up po lang ito mga ka-J-Lovers. Yan, set up lang natin, kabit natin. Titistingin natin kung magsiswitch na yung relay o magtutunog na to. So habang siniset up ko to, pa-promote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung bawat upload ko na video. Kung sa video to napapanood, pa-follow, pa-share and pa-like na rin. So thank you very much. So lagyan ko lang muna siya ng mga ilang pirasong tornilyo para hindi siya malaglag yung board. Kasi magte-testing tayo. So bali mamaya pag testing natin, so unti-unti lang natin yung pagpatunog nito. Kasi minsan nakaka-copyright ako. Ganito yan kasi mga ka-J-Lover. Minsan may ginagamit ako na music dito na pwede sa YouTube. So hindi siya nakaka-copyright. Okay lang. Pag nilipat ko na sa Facebook, pag doon ko na in-upload, may copyright na. So nakaka-copyright na. So minsan naman yung ginamit ko na music sa Facebook, hindi nakaka-copyright doon. Pag dinito naman sa YouTube, nakaka-copyright na naman. So kailangan ko pang mag-dispute o mag-send sa kanila na pwedeng gamitin to. Kaya minsan naging okay, kaya lang hassle, nakakapagod din minsan. Kaya minsan ang gagawin na lang natin kung magpapatugtog tayo, putol-putulin na lang natin. Kasi importante tumunog na siya. Para hindi na hassle pag nakakapagod kasi magdi-dispute ka niyan, magsisend ka, tapos magbibigay ka ng mga proper information para ma-claim ulit yung yung tugtog na ginamit mo. So na pwede siyang gamitin. So yan, kinakabit ko lang siya mga ka-J-Lovers para sa testing natin. So kabit ko lang yung mga wire connection nito. Yan, kabit lang natin. So lagyan ko na lang ito mamaya siguro ng cable tie mamaya. Yan. Dapat tama yung mga natin. Yung mga connection natin tama. Okay. Yan, dito tinanggal ko to kanina, parehas kasi ng baka magkabaliktad. Kaya binuhol ko yan, ko. Ito, baliktad nga to. Ito dapat dito yan sa power. Tapos ito dito. Yan. Kasi tinanggal ko to. Yan. Pag ready na tayo, testingin natin. So sabi ko nga sa inyo, paputol-putol na lang yung pagpatugtog natin para iwas copyright na rin. So nung una ko ditong testing mga ka-J-Lovers, akala ko may problema kasi hindi tumunog. Pero nagtaka ako, nag-switch yung relay. So makikita nyo naman, nung una kong tinesting dito, hindi siya tumunog. So napagkamalan kung may sira pa. Pero napakinggan ko at nakita ko na nag-switch yung relay. Nagtaka na rin ako bakit hindi siya tumunog. So may problema pala siyang nakalimutan akong ilagay. So malalaman nyo na lang. So ayan, kabit na natin lahat. So pag ready na tayo, nakabit na natin yung mga connection. So kabit na natin tong speaker syempre para makapag-testing na tayo. Yan.
So, bakit, baka magtaka kayo mga ka-G-lovers kung bakit parang may bukol dyan o may parang bukol dyan sa ano ko, sa wire ng papuntang speaker. May capacitor po yan kasi nadali na ako nyan, may naikabit ako na amplifier na may DC, hindi ko rin tines, kasalanan ko rin. Tapos hindi rin sinabi ng customer na maubong pala yun na malakas, sabi nila hindi tumutunog. Nung pag-try ko, nasunog yung dalawa kong speaker. So kaya nilagyan ko na yan ng capacitor para at least may protection yung speaker ko sa DC. So nakabit na natin mga ka-G-lovers, kita nyo. So try natin magpatugtog, testingin natin ha. Kabit ko lang itong isang huling connection ito. Yan. So minsan kasi pag ganito, hindi na ako nag-audio test pag mga GX7 pataas. Kasi minsan delikado na rin, malakas na rin yung pag nag-audio test tayo, baka masira yung speaker natin, maliit na pati yung speaker. Kaya minsan nagrekta na ako ng diretso patugtog o music, at least may nagko-control na volume. So yan. Napakinggan nyo, nag-switch yung relay. Yan yung sinasabi ko, nag-switch yung relay. Pero nung pag-testing ko, hindi siya tumunog. Yan. Nung pag-testing ko, hindi siya tumunog. Yan, tinasan ko pa, hindi siya tumutunog. Nagtaka ako bakit hindi tumutunog. Pero nag-switch yung relay. Nag-mix pa nga ako. Yan, kita nyo. Yan. Kaya napaisip ako kung bakit. Tunalito-lito na rin ako Kaya ang ginawa ko, sumilip ako dito sa likod. Nakalimutan ko pala itong effector jumper. Yan. Hindi pala tayo makakapagpatugtog pag dito naka-bypass. So hindi natin mapagana yung tunog kasi hindi lumipat yung audio natin papuntang amplifier. Yan. Nung pag-testing natin, okay na siya. Yan, nag-switch na yung relay. So ayan na, kita nyo. So sana meron na naman kayong natutunan. So paputol-putol lang tayo mag-audio, baka makapilit tayo So sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na ito. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So thank you very much mga ka-G-lovers. Yata sa taas. So ito yung sinasabi ko sa inyo lahat bago ko siya ganyan, siniptay ko ulit siya yan, kinibultay ko ulit siya para magandang tingnan. Yan, para balik sa dati ulit. Yan yung inano natin. So okay na to mga ka-G-lovers, once again. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko na video. So maraming salamat.